Yan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen po ba ron? Amen. Ayan, dapat po talaga yung nanay ko ang magti-testimony ngayon. Kasi kaya alam po, hindi po siya naka-attend kasi masama po yung pakiramdam. Pero alam ko po dahil sa kalooban ng Lord, mamaya po magaling siya. Ayan, tunay po na napakadakila at napakabuti po ng Diyos. Nung mga nakaraan po, gusto ko lang po i-share sa inyo kung gaano po yung kabuti ng Diyos sa buhay po namin. At ang tanda ko po is June, hindi ko lang po alam kung ano yung exact date nung lumapit po kami kay Pastor noon. Basta po, June 2023. Sabi ko po, si nanay kilala ko bilang tunay na isang Kristiyano po, talagang may panatapat po yun sa Malolos eh. Nung lumapit po kay Pastor, expected ko hindi na po siya babalik. Di ko ba kilala po natin si Pastor? Medyo may, pag po nagsasalita siya, di po ba medyo may masakit, may tatamaan po talaga tayo. Akala ko po talaga si nanay hindi na babalik, kasi kilala ko po yun eh. Talagang kung ano-ano po yung lalabas sa bibig ko, hindi na siya babalik. Pero nagulat po ako, nung sumunod po ng, siguro po last week ng June, nung nakaraang taon, nagsimba po yung nanay ko. Sabi ko pa nga po sa nanay ko, nanay, meron pang lahing hapon. Kasi, mura ka ng mura. Pero alam niyo po, sa biyaya ng Panginoon at sa grasya ng Panginoon, sabi nga po ni Pastor, nung message niya nung last July 2023, malalaman mo na kinikilala ka na ng Diyos na tunay na anak niya, pag yun daw pong pagmumura natin is nababawasan. Sabi ko po sa nanay ko, nanay, ano ka na ng Diyos? Dati ka ako, 10 beses ka nagmumura. Ngayon ka ako, hindi na kitang marinig magmumura. Purihin po natin ang Panginoon dahil alam ko po na si Pastor ay isa lang instrumento na pinadala sa atin ng Panginoon para gisingin niya tayo sa katotohanan na yung dating sinasamba natin sabi pa nga po niya na tandaan ko po na hindi sa lahat ng pagkakataon is kasama natin ang Diyos. Tama po ba? Sabi ko nga po sa nanay ko, dati po yung nanay ko, kung nakikilala niyo po, laman po ng sugal, laman po ng sabong. Pero po sa kabutihan po ng Diyos at sa grasya ng Panginoon, hindi na po siya nagsasabong dahil sinusundan po namin siya. Tinukonsensya po namin siya. Lagot ka ako kay Pastor pag nagsabong ka pa. Kumbaga po, sa testimony ko po to, hindi si Pastor yung tinataas ko, kundi yung naituro niya, yung naitagtag kaalaman niya. Dahil sa pamagitan po ni Pastor Ronnie, sa kaalaman na binibigay niya sa nanay ko is napakalaking pagbabago po na ginawa niya sa buhay namin. Ako po, matagal na rin po akong Kristiyano. Kaya lang po, nagpaalam po ako sa dati kong church. Kumaga po, nung nakaraan, sabi ko, siguro pagkakasala kung sasama ako agad sa nanay ko, dahil si Pastor yung nakatulong sa amin. Pero pinag-pray ko sa Lord. Sabi ko, Lord, kung karapat-dapat po ba na kay Pastor akong mag-church is, bigyan niyo po ako ng sign. Ayan po, alam ko po yung iba nakakilala sa akin, is, sa ibang church po ako nagsisimba. Alam niyo po kung ano yung sign na binigay sa akin ng Lord? 2 weeks po yata o 3 weeks na wala kaming pananambahan kasi nagsarado po yung church namin. Sabi ko, Lord, ito na po ba yung sign na para mas maintindihan ko at para mas maunawaan ko yung Diyos na sinasamba ko? Nung nanalangin po ako, talaga pong parang pag po tayo nananalangin is parang, di ko ba, parang kaharap lang natin yung Lord. Siguro yun yung sign na itinuro niya sa akin na hindi ka sasama sa nanay mo para magsamba kay Pastor dahil siya nakatulong sa inyo. Ngayon po masasabi ko na kahit hindi ko kasama yung nanay ko, kahit na wala naman kaming talagang kailangan na kay Pastor dahil na-absuelto na kami. Kung tutuusin, absuelto na kami. Ba't pa kami pupunta? Mag-aaksaya pa ako ng oras. May tinapay akong nakasalang, may negosyo, iliwan. Pero dahil mas pinaunawa sa amin ni Pastor, sa tulong ni Pastor, sa tulong ng Panginoon, mas pinaunawa niya kung sino yung Diyos na sinasamba namin, ng pamilya namin. Alam niyo po, purihin ng Panginoon sa buhay ng nanay ko. Kaya lagi ko siyang ipinagmamalaki. Yung nanay ko, ako dati nagsusugal. Yung nanay ko, talagang hindi tatayo sa upuan yan hanggat hindi yung umaga nagtotong. Sabi ko, napakabuti ng Diyos. May isang Pastor Ronnie na ginamit niya na kahit masakit magsalita, talaga nasa mid-gate pa lang kami. Pupunta ka lang naman dito, kami kailangan kayo Talaga totoo naman po. Kasi nung unang pumunta po kami ng nanay ko dahil hiningi ko ng tulong yung tatay ko. Nung pangalawa, yung kapatid ko. Talaga po, pupunta kami kay Pastor, may kailangan po kami. Pero purihin ng Diyos sa buhay po namin. Pumupunta kami kay Pastor
Kaya alam ko po na pagising pa lang natin sa umaga is isang pagpapala na bonus na lang po dahil nakakarinig tayo ng mga salita ng Diyos. Kaya purihin po ang Panginoon sa umagang ito dahil tayo ay lubos na pinagpala po ng Panginoon. Palakpakan po natin yung Panginoon.